Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magpakababa at maging matapat ang lingkod ng bayan o pamalaan sa gabay ng Panginoong Jesucristo. Yan. Ngayon po naman ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa bagong tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 20, talatang 27 po ang mensahe. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 47 hanggang 48. Ito po ang mensahe. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naganda at sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ay gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hinahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay papanagutin sa lalong maraming bagay. Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 10 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Ngunit kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 7. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 4 hanggang 5, ito po ang mensahe. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 1, ito po ang mensahe. Kaya nga talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninira po. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa ating pamabahagi ng mabuting balita o bagong tipan dito sa Bible Lives Promotions. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, ganyan po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na magpakababa at maging matapat ang lingkod ng bayan sa gabay ng Panginoon sa Kristo, o magpakababa at maging tapat yung mga lingkod ng pamahalaan. Yan. Yung opisyalis natin yan. Lahat ng mga lingkod ng pamahalaan sa buong mundo. Yan. Ngayon po ay nais ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na sa gabay ng lahat ng mga lingkod ng nasa pamahalaan
dito sa ating pamahalaan dito sa Pilipinas ay lalong-lalo na naghahangad na maging lingkod ng bayan o maging pinuno. Kaya kayo mga pinuno ng ating bansa, dapat makitaan kayo ng kababaang loob. So yun, na kayo ay tunay na lingkod ng bayan, hindi kayo bossing, kayo ay mga lingkod ng taong bayan. So kayo, at dapat ninyong alalahanin na kayo ay lingkod ng Panginoon Diyos at naglilingkod kayo sa bayan. So ang pinaglilingkuran nyo ay Panginoon Diyos, pinaglilingkuran nyo ang taong bayan. So ganyan ang inyong pamumuno na itinalaga kayo bilang mamuno, bilang lingkod. So gayahin nyo ang Panginoon Kristo, manampalataya kayo para kayo ay magabayan sa inyong paglilingkod at kung paano kayo makapaglilingkod. So bilang lingkod, alalahanin nyo palagi, kayo ay iniluklok sa pamahalaan ng Panginoon Diyos ng mga tao para paglingkuran sila. So magpakababa kayo at ipakita nyo sa tao ang pagiging mababa at pagiging pantay para sa lahat. Yan. At kayo ay pinagkatiwalaan ng banal na Panginoon Diyos na sa inyong pamumuno. Kaya kayo ay may malaking kampanya bilang mga pinuno ng bayan. Kaya kayo dapat ay pagkatiwalaan ng ating Panginoon Diyos at ng taong bayan. So kung kayo ay hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, gayon din sa malaking bagay. Kaya kung kayo hindi mapagkatiwalaan, sino magtitiwala sa inyo? Na ipagkatiwala ng Panginoon Diyos ang yaman ng mundo ito at ang pamumuno ito. Diba? So ngayon kayo papapanagutin ng malaking bagay kung kayo ay hindi magiging mabuting lingkod ng mga tao bilang inuluklok at inilagay dyan sa pamahalaan. So kayo ay may malaking kampanin at bilang may malaking kampanin ng mga lingkod ng pamahalaan, bilang pinaglilingkuran niyo ng Diyos at ang taong bayan, malaki ang kampanin nyo kapag kayo ay hindi nakasunod sa wasto na dapat ninyong authority na ibinigay sa inyo ng Diyos pa ng mga tao at trabaho ninyo dyan. Ngayon, kung kayo ay sinasabi nga kung ang inyong ginawa ay pagdating doon sa yaman ng sa usapin ng yaman ay kayo ay ginamit ay ito ay inyong hindi ka napagkatiwalaan sa yaman ng kaban ng bayan, sa yaman ng bansang ito na pinangangalagaan ninyo at kaban ng bayan na ginugugol ng gobyerno at ang pagsabyo ng biyaya ng Diyos sa bansang ito ay hindi nyo pinamalaan ng mabuti at pinag-interasan ninyo at para sa inyong mga kakampi, para sa inyong sarili ay malaki ang inyong pananagutan sa ating manala Panginoon Diyos at sa taong bayan. Kung ganyan ang magiging interest na gagawin ninyo, ay kayo hindi na pagkatiwalaan sa yaman ng kaban ng bayan at yaman ng bansang ito na inyong pinag-interesan ang kalupaan ng bansang ito, ang yaman ng bansang ito para sa inyong sariling kapakanan at ang inyong mga kapanalig. Kaya kayo malaki ang pananagutan ninyo kung yan ay sa sarili ninyo at hindi ninyo babahagi ng patas para sa lahat. At sa sarili ninyo, kagaya nung nangyayari ngayon na mga korupsyon niya. Yung kaban ng bayan ay mayroong korupsyon. So, yan dapat iwasan nyo, mapagkatiwalaan kayo. Wala maliit hanggang sa malaki at sa pamamahala ninyo sa bansang ito. Yan, hindi lang yung pera ng kaban ng bayan ang marinig yung kurapin. Kundi itong buong bansang ito, lalo na mataas ang posisyon nyo, ang buong bansang ito ay maaaring samantalahin sa pamamagitan ng iba't ibang pananamantala para ito ay mapa sa inyo ang ibang mga kalupaan o malalaking negosyo, mga yaman ng bansang ito na kayo ang cultivate, kayo ang makikinabang. Yung mga maliliit, lalo naging maliliit because of your corruption, of your abuses na ginagawa. Kaya mapagkatiwalaan kayo, maging mababang loob po ito. Sabihin kung mababang loob, talagang ikaw ay naglilikod ng dapat sa iyong posisyon. At hindi ang sariling interes. So kaya huwag niyong linlangin ng inyong sarili sapagkat hindi niyo madadaya ba doon na Panginoon. Kaya kung kayo ay naging hindi mabuting pinuno, hindi kayo naging mabuting lingkod, so kung anong hinasik ninyo, yun hindi ang ani. Kaya
pagmamalasakit niyo yung kapakanan ng mga inyong mga nasasakupan. Pagmalasakit ninyo ang inyong kapwa, ayan, kung kayo ay mga lingkod ng bayan na, kung kayo ay nasa pangkaraniwan, iba nasa pangkaraniwan, kayo may nasasakupan, nasa organisasyon ka, nasa negosyo ka, diba? Kayo ay dapat magmalasakit ninyo yung kapakanan. Hindi lang yung sarili ninyo dahil bilang mga lingkod kayo, hindi lang ang sarili ninyo kung ano ay ninyo pinaglilingkuran ninyo. Kaya talikuran mo kung ano mang kasama ang meron kayo, pandaraya, yan, pagpunwari, pagkaingit, o kung kayo ay abuso kayo dyan sa pamalaan o ano mang inyong ginagawang kabuktutan dyan, so baguhin niyo yung mga sarili niyo hanggat hindi pa dumarating yung punto na mabisto na kayo dyan at kayo ay mapanagot sa inyong mga kamalian. Bagpos, magpakabuti kayo at unti-unti niyong ibalik ang mga inyong mga nakurap, ang inyong mga nagawang pagkamali at hindi na dumating ang punto na babayaan ngayon naman ng Panginoon Diyos na kayo ay ikulong pa sa inyong mga kabalbalan kayo ay mapanagot pa sa inyong mga kabalbalan instead na kayo ay makapagbago sa inyong mga naging pagkakamali. Na malaki ang magiging problema, malaki ang magiging idudulot ng pandaraya, ibang mga gagawin nyo na hindi mabuti sa pamalaan, paninilampuri yan, lalong-lalo na kayo ay yung paninilampuri, hindi lang yan hira mo, pangit ng isang tao, kundi yung, lalo na kung legality ang pag-uusapan dyan o in terms of politics, problema malaki yan kapag kayo ay namumuliti ka na, kapag kayo ay nag-trump up charges na, diba? So yan, naging problema ng tao yung pamalaan, yung mga naglilingkod ng mga hindi mabuti. Kaya iwasan, tanggalin nyo na yun at maglingkod kayo ng mga ang tao nagkakamali, so pwedeng maging matuwid. Kaya lang ay iwasan nyo na talaga kayo magkamali ng mabigat sapagkat malaki ang kaparusahan ng ating manala Panginoon Diyos sa inyong paglilingkod yan. Di ba rin kung mababa lang mapapatawad kayo ng taong bayan, mapapatawad kayo ng manala Panginoon. Pero kung mabigat siya, so na kailangan nyo harapin na malaban yung mga kaharapin. Yan, malaking korupsyon. So marami naghihirap kasi yung korupsyon. Mamahala mo doon sa yaman ng bansa, paano mo kultivate ito? Hindi makapaghanap buhay ba? Pero ikaw yung nakikinabang ng paghahanap buhay. Diba? Diba, siyempre pangingisda lang eh. Ikaw yung nakapamimingit ng marami, hindi makapamimingit ng iba, diba? Siyempre ganun lang yun, diba? Hindi na pa ikaw yung nakikinabang yung iba. Diba? So, kaya yung mga katagapamalan ay napakabigat naman nilang mga tungkulin at sila ay malapit sa tukso dahil nga may kapangyarihan sila, kaya nilang samantalahin yung pamamahala ng yaman ng bansa, kalupaan, yan, diba? So, madaling masamantalan nila yan using the government power kasi sila yun namamahala para diyan, kayusan. So, kaya magabayan kayo na mabuting mali ng Panginoon sa Kristo, siya ay inyong gayahin sa paglilingkod. Ibinigay nyo ang inyong sarili, sakripisyo nyo sarili para sa taong bayan. You sacrifice yourself. Mahabang paglilingkod or even your life. Diba? Para protektahan nyo yung lipunang Pilipino against evil. Diba? Nananamantala ng mga tao. Pamumuhan. Diba? So kayo ay puprotektahan ng banal na Panginoon Diyos kung kayo ay nagsasakripisyo ng protektahan ng wasto ng tao at kayo bibigyan lalo ng buhay at malaking kampanin at pamamahala. Pagkakatiwala lalo sa inyo ng Diyos dahil kaya mong protektahan na maayos yan. Diba? Yan. So kung kayo hindi po pagkakatiwalaan, kayo hindi mo tatagal sa pamahalaan kayo mananugot kayo sa inyong mga kasamaan at lalong-lalo na sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan, papanagutin kayo ng ating banal na Panginoon Diyos kung kayo ay nagiging masama sa pamahalaan. So, yan. At mga taong gumagamit ng pamahalaan sa hindi mabuti. So, yan. Yung pamahalaan, hindi lang inanunungkulan ng masama, pati yung kapakanan ng mga ibang tao, nagagamitan sila.
use the government and use them. So, kakaibat sila, kakaibat para sila yung makinabang sa bansang ito at sa pamahalaan. So yun, muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized Promotion sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa mga mensahe na ito na ating binabahagi linggo-linggo mula sa mabuting balita. Mensahe ng ating banal na Panginoon at magabayan kayo sa pamumuhay spiritual o kaligtasan spiritual at mula sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pagdating ng panahon na propesiya ng ating banal na Panginoon Diyos ay magkaroon kayo ng kaligtasan niya at gabayan sa pang-araw-araw na pamumuhay mula dito sa mga gabay na ito na ating binabahagi at patuloy na pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya nga sa Panginoon at kung paano tayo mamumuhay ng buklod at naayon sa kalooban ng ating mundo. Paano tayo nakasusunod sa ilalim ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos with the government na kanyang mga itinalagay. So kasali yan sa pamamahala ng ating banal na Panginoon Diyos, mayroon siyang government na ginawa. Sila kasi yung pangunahin na gumagawa ng may authority to do the force. Yung simbahan na ginawa ng banal na Panginoon Diyos na magpapatuloy para sa kanyang spiritual na pagbubukod sa katawan pamamahala ng banal na Panginoon Diyos through the church ay walang sawang gagaway ng mapayapa sa tao. Ang church ay hindi gagamit kailanman as gumagamit ng pwersa. Yung government ang gumagamit ng pwersa na authority nila. So, ang simbahan, kagaya natin na naglilingkod, gumagabay tayo sa pamahalaan for the common good na ginagawa nila. Mapapahiring na sila ng mabuting pamahalaan, fair justice, common good yan. So, yun. At syempre, makabanal pa, hindi naman sa ganon. So, kasi syempre, ang government is a universal. So, ngayon tayo ay hindi lang naman isang relihiyon na gumagabay yan. Marami. So, marami yung pinakikisama o pinamamahalaanan ng ating pamahalaan. Kaya nga may karapatan na dapat ipatupad because of the belief of everyone. Yung pala mga so ngayon tayo ay bilang as may karapatan tayo. So tayo gumagabay sa pamahalaan at mga kapamahalaan kung paano ito mamamahala ng buti. Yan. Mula sa authority na pinagkaloob sa kanya. So yun, muli sana ay patuloy tayong gabayan ng presensya ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan. So maliwanagan tayo sa ating pagbabahagi at maliwanagan ang aming komunidad, bansang ito at ang buong mundo. So yan, sana yung mga makapakikinig at mahaga ng ating pagbabahagi ay sana sa ating pagbabahagi ito ay maliwanagan yung bansang ito at ang buong mundo. Gabayan ng ating banal na Panginoon, banal na Santa Maria. Magkaroon sila ng presensya sa ating paglilingkod at munting paglilingkod na ito na pagbabahagi ng at pagbubuklod ng sangkatawan sa pamamahala ng ating banal na Panginoon. So, mala Panginoong gusto ko sana magliwanag naman ng Santa Maria gamay na with her apparition. Doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo na magkaisa. At kayo ay patuloy na hinikay na Bibleized Promotions na sana maliwanagan kayo na maliwanagan ang bawat relihiyon ng ating Banal Santa Maria. Mabuklod tayo for the Interfaith Unity at unawain natin yung ating mga relihiyon para hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan, hindi pagkakaunawa ng sa karahasan at digmaan. Bakod nakakagabay tayo ng kapayapaan, kabutihan, matuwid na pamumuhay, nakagabay tayo sa bawat mga kapamalaan, mga pamilya, komunidad, kapamanan ng mundo. Bawat bansa, di ba? At sa CBCP and Vatican Church ay sana patuloy yung maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at patuloy yung pagbuklorin yung sangkatauhan mula man sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuti. Yan. At sa ating munting kakayanan, sana tayo patuloy na nananampalataya ng gabay ng kapangyarihan, milagro ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi, pagbubuklod ng sangkatauhan
pagbabahagi ng mabuting balita tungkol sa katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mula sa buhay ng mabuting balita at pagabay natin sa kapamalaan. Yung mga kapamalaan, mamala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, maliwanag kay Banal na Santa Maria, at kayo mamahala ng mabuti, matuwid, at pagtugon sa karapatan ng tao. Sa gayon, makikinabang yung inyong mamamayan, makapamumuhay sila ng mapayapa, ayon sa karapatan, maginhawa. At higit sa lahat, makakapanampalataya sila sa sino man nila pinanampalatayan at higit sa banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, mula sa aming naniniwalang mga Kristiyano. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.